Good morning! Tara at samahan niyo kami mag-camping kasama si Amanda. Unang beses nga namin ngayon na mag-camping kasama siya. Kaya naman isang gabi lang talaga yung plinano namin. Hindi pa kasi namin alam kung may hirapan ba kami o kung magiging maayos man yung panahon kasi nga pa bago-bago yung weather dito sa Baguio. Gabi pa nga lang ay nakaredy na yung aming mga gagamitin. Dito lang din naman kami sa Baguio magka-camping. Hindi na nga muna kami lumayo. Mga pang-beginner muna yung pinupuntahan namin kapag ganito nga nakasama si baby. Dito kami sa may HD Mountain Vale dito sa Marcos Highway. Pagdating nga namin dito ay nagsimula ng umambon. Kaya naman hindi na muna kami lumabas ni Amanda at si Kevin na lang muna yung magsa-set up. Dito nga yung unang location na napili namin. Tapos ang sabi sa amin ng caretaker, meron pa nga daw sa taas. Kaya naman umakyat kami ng bahagya para sana dito na kami mag-set up. Solo nga pala namin yung buong camping grounds. Buti na nga lang at itong set up namin. Sobrang bilis nga lang itayo. Tanging yung 270 degrees na awning na nga lang yung bubuksan. Nung tumigil na nga yung ulan, bumaba na rin ako para makatulong nga sa pagsa-set up. Since more than 1-year-old na nga din si Amanda, pwede ko na siyang i-carry dito sa likod ko. Hindi pa nga namin nabababa yung mga gamit, bigla na namang umambon. Hindi ko nga pala nagustuhan yung camping grounds dun sa taas. Kaya naman bumaba na naman kami dito sa unang location. Kung mapapansin nyo, ayan na tumaaraw na naman. Sabi ko nga sa inyo, paiba-iba talaga yung weather dito. Pakiwari nga namin medyo hindi naman nauulan. Kaya tuloy-tuloy na rin kami sa pagsa-set up. Binaba na nga namin yung mga storage boxes. Si Amanda naman, pinaupo ko lang dito sa kanyang high chair. Si Amanda, alam niya kung kailan siya maglilikot. Kapag ganitong busy nga kami, ganun din naman na behave siya. And this time nga ay playtime na niya. Kaya pinaglaro ko muna siya ng pinaglaro. Sabi ko kay Kevin, mas agahan namin yung pagluluto ng dinner. Kasi baka mamaya umulan na naman. Tsaka mas okay nang kumain habang maliwanag pa. Para hindi rin kami mahirapan mamaya. Lalo na nga at kasama namin si Amanda. Eh maaga pa naman ang bedtime niya. Kaya heto at magluluto na nga ako ng aming dinner. Si Kevin naman na nakikipaglaro ngayon kay baby. Nung unang camping namin kasama yung aming mga friends, wala pa talaga kaming kagamit-gamit. After noon, sumali ka agad kami sa mga groups sa mga campers. At doon na nga kami natuto ng mga pwedeng bilhin. Sabi ko nga sa inyo, actually kulang pa to. Kasi hindi rin naman talaga namin plano na mag-camping ngayon. Kaya naman yung iba ko pang mga check out, hindi pa dumadating. Gumawa na nga muna ako ng aming kanin. Shirataki rice ang lox slim yung aming laging binabaon. Mas madali kasi itong i-prepare. Ito rin yung lagi namin gamit-gamit na rice. At dahil nga dito, natulungan kami na magbawas ng timbang. Mas mababa kasi ang calories ito compared sa white rice. Imagine, yung isang cup, 23 calories lang. Adobong manok nga pala yung lulutuin ko for dinner. Bukod sa madali itong lutuin, konti lang din yung mga ingredients na kakailanganin. Nag-add na nga rin pala ako ng bopis. Ito yung binaon namin na bopis in a jar. And 5:30 pa nga lang, nag-dinner na kami. After nito, nagsalitan kami ni Kevin para maghilamos. And binihisan ko na rin si Amanda. Para anytime pwede na siyang matulog. Sa bahay kasi, as early as 6 PM, natutulog na siya. Pinapa-open na nga niya sa akin tong pacifier niya. Sa gabi nga lang niya to ginagamit kapag matutulog na. And this time, lahat nga kaming tatlo nandito na sa taas. Pero itong si Amanda, mukhang punong-puno pa ng energy. Gusto pa niya makipaglaro. At dahil may liwanag pa nga at ayaw pa naman matulog ni Amanda, lumabas muna kami dito sa tuktok ng aming tent. Nabubuksan din kasi yung itaas nito. Unti-unti na nga ding lumalamig dito sa campsite. And thank God, hindi na rin umuulan. Ngayong medyo malaki na si Amanda, hindi ko na siya hinihele kapag natutulog. Ang style niya ngayon, gugulong-gulong siya sa higaan, maglalaro ng maglalaro. Yun bang parang nagpapapagod siya para matulog? Kaya hayan nga, hinahayaan lang namin siya. Total maluwang naman itong aming higaan. Maluwang pa sa aming tatlo. Kaya kahit magpagulong-gulong siya dyan, okay lang. Ilang oras pa nga lang kami dito, parang na-enjoy na talaga namin mag-camping. Ngayon nga, pinag-uusapan namin kung saan naman kami susunod. Hindi naman pala mahirap kapag kasama si Amanda. Pero feeling ko, hindi pa siya ready sa mga extreme. Konting-konti na nga lang at makukuha na ni Amanda yung tulog niya. Halos isang oras din siyang naglaro at pagulong-gulong hanggang sa humiga na nga siya sa braso ng kanyang daddy. At tuluyan na nga siyang nakatulog. Pinahimbing nga muna namin yung tulog ni Amanda bago kami bumaba at tumambay ng konti sa labas. But don't worry, kahit nandito kami sa labas, binabantayan pa rin naman namin si Amanda. Nag-iwan kami ng video doon sa itaas. Sayang din naman kasi yung oras habang nandito kami sa camping. Ngayon lang ulit kami makakapag-relax. At dahil nga gabi na, medyo malamig-lamig na talaga dito. Mukhang nakakatakot sa gabi tong lugar, no? Pero sa totoong buhay, hindi naman. Katabi lang din kasi namin yung bahay ng caretaker. And actually, isa silang buong pamilya. Ngayon nga lang namin makakain yung mga baon naming mga snacks. Kapag camping, madami talaga akong daladalang mga pagkain. Lalo na kung di naman namin sure yung lugar. Buti na lang may mga daladala kami dahil wala
talagang stores dito. Ang sarap nga ng kwentuhan namin dito nang bigla na lang kami nagkaroon ng mga bisita. Nang medyo hindi na rin namin kinayang lamig, tumaas na rin kami para matulog na nga. And ito na yung kinabukasan. In fairness, ang sarap ng tulog namin. Mga bandang mag-aalas 7 na nga to ng umaga. Mas magandang weather ngayon kumpara kahapon. At oras na nga para mag-prepare na naman ako ng breakfast. Habang tahimik pa ngayon si Amanda, tumambay muna yung mag-ama dito at nag-sightseeing. Nang na-board na si Amanda, inilakad-lakad muna siya ni Kevin dito. Nagdala pa naman kami ng bike niya, kaya lang medyo maputik pa, kaya hindi rin namin nagamit. Ang pinaka-favorite kong part kapag nagka-camping ay yung mga umagang ganito, yung bubungad sa'yo magandang view, tapos malamig-lamig pa. Napansin niyo ba, ang dami ring mga hayop dito? Tuwang-tuwa dyan si Amanda. Anyway, nagluluto nga pala ako ngayon ng sausage. At ayan nga, bigla pang nagliyab. Nagprito na rin ako ng itlog para kay Amanda, kasi yan yung paborito niyang kainin. Ano yun lang, kumain na kami ng simpleng breakfast. Sausage, yung tirang adobo, tsaka itlog. After nun, inunti-unti na rin namin ang pagliligpit. Si Amanda, busy lang siya dyan na pinapanood yung mga manok. At habang siya nga ay nalilibang, nagpalit na rin ako ng damit. Sa bahay na lang nga kami maliligo. Pero bago pa man kami umalis, nakapaghilamos pa ako. Nagdala ko nitong S&J Botox Facial Wash. Nung last na camping, ito rin yung daladala ko. Dahil hindi ko na nga to tinatanggal sa aking skincare pouch. Kung gusto nyo rin ng medyo banat na feeling, pumantay at kuminis ang inyong mga balat, try nyo rin tong gamitin. Lately nga, napapansin ko lagi na lang tong out of stock. Ang dami na rin kasi talaga nag-hoard. Sobrang bilis lang din namin nagligpit. Kasi halos lahat ay may kanya-kanya na rin namang lalagyan. Nilagay ko na si Amanda sa kanyang car seat kasi malapit na rin naman kaming umalis. Binagyan ko lang siya dyan ng biskwit. Tapos ayun, nanahimik na. Ang pinaka-last part at pinaka-satisfying para sa akin, yung makita yung pag-fold nitong aming setup. Kung gusto nyo rin ng ganitong setup katulad namin, i-contact nyo lang yung Solife. Anyway, hanggang dito na lang muna. Next camping ulit ha. Bye!